Ito ay pagmamay-ari ni Lorenzo Alberto Alonso, ama ng ina ni Dr. Jose Rizal na si Teodora Alonso. Dito iginugol ni Teodora Alonso ang kanyang kabataan hanggang sa makilala niya si Francisco Mercado na kanyang naging asawa at ama ni Dr. Jose Rizal. Makikita sa loob ang ilan sa mga kasangkapan na pagmamay-ari ng pamilya ni Rizal. Ayon sa kwento, nagkaroon ng malagim na karanasan ang pamilya ni Rizal, isang pangyayari na hindi makalimutan ng batang si Rizal. Sinasabing si Teodora Alonso ay may kapatid na nagngangalang Jose Alberto. Si Jose Alberto ay may asawa na ang pangalan ay Teodora Formoso. Nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki si Teodora Formoso. Nalaman ito ni Jose Alberto. At nais nang hiwalayan si Teodora Formoso. Ngunit sa pakiusap ni Teodora Alonso, hindi natuloy ang paghiwalay ng dalawa. Isang araw, bago umalis si Jose Alberto upang maglakbay, ay ikinulong niya ang kanyang asawa sa isang silid upang hindi na makipagtagpo sa kanyang kalaguyo. Ibinili niya ito sa kanyang kapatid na si Teodora Alonso. Dinalhan ni Teodora Alonso ng pagkain ng kanyang hipag, ngunit sa halip na kainin ito, ay tinawag niya ang kanyang alagang aso upang ipakain dito ang dala ni Teodora Alonso. Sa kasamaang palad ay namatay ang aso. Dahil sa nangyari, sinampahan niya ng kaso si Teodora Alonso dahil di umano ay tinangka siya nitong lasunin. Agad namang naniwala ang hukuman, kaya't nakulong ang ina ng ating pambansang bayani. Dito po unang nag-aral si Jose Rizal. Dito siya nabigyan ng unang formal na edukasyon. Isang maliit lamang na kubo kung ating titingnan. Ngunit ito ay puno ng makasaysayang pangyayari sapagkat dito unang nag-aral ang ating pambansang bayani. Sa ilalim ni Maestro Justiniano Aquino Cruz, isang matangkad, payat, mahaba ang leeg, matangos ang ilong, at bahagyang nakayuko ang katawan kung siya ay ilarawan ni Jose Rizal. Alam niyo bang nakaranas din ng pambubuli ang ating pambansang bayani? Ngunit bata pa lamang ay nagpamalas na siya ng katapangan at walang inuurong. Sa loob lamang ng isang taon at kalahati, natutunan ni Rizal ang Espanyol, Latin at pagpipinta. Bilang pagpupugay sa katapangan at mga gawa ni Jose Rizal, nagpatayo ang binyan ng kanyang monumento upang alalahanin ang kanyang kabayanihan. Nagpapaliputan ito ng mga babae at mga leyon, mga simbolo ng kanyang mga paniniwala at katangian. Yata kami. Wala kami, no? Hindi pala ito papunta doon sa museum.